Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsuporta at pag-promote at pag-subaybay sa ating advocacy platform na Ka Eric Celis YouTube channel at ang pagbabalik ng ating live stream simultaneous sa Ka Eric Celis YouTube channel. Magla-live po tayo at least sa umaga may isa, mga around 9:30 or 11:30 in the morning Philippine Standard Time, at sa gabi po 9:45 in the evening Philippine Standard Time. Magkasabay po sa YouTube channel ko na Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page na po ito, at na-monetize na rin po. Saludo sa inyong mga patuloy na pagsuporta sa pinapanindigan po kasama si Ka Eric sa kabutihan ng ating bansa. Puntuhan po natin sa oras na ito itong baluktot na naman na pahayag ni Ben Dalo. No? Talagang unlimited ang mga bend the brain. Baluktot, ano? Balikoko ang style ng mga pahayag na ginawa na naman ni Erwin Sylvester Stallone, Ben Dalo Tulfo. Sabi niya, magpapakalunod na lang ba tayo sa issue ng flood control? Maraming issue ang ating bansa. Pwede ba mag-move on na tayo? At wag na nating gamitin pa yung pagkalunod sa issue ng mga flood control o mga baha, sapagkat tayo ay humaharap sa mga mahahalagang issue ng ating bansa na dapat pagtuunan natin ng pansin. Aba, nagmarunong at nagmagaling na naman itong si Malita Boy, no? According to the revelations made by the former soldiers na naging security personnel ni Ginoong Saldico, 8 di umano na mga maleta ang na-deliver nila or more sa kanilang pagkakatanda direkta mismo sa residence or sa area ni Ginoong Senador Ben Dalo Tulfo. And estimated nila mga 200 to 250 million pesos yon, no? Pero instead na magpaliwanag si Ben Dalo Tulfo, kinasuhan niya ng libel or cyber libel at libel itong mga former soldiers na naging whistleblowers at naging bahagi din sila doon sa security team and delivery group ng mali-maleta at tonito-nilada na pera na pinagdurubuhan at kinulimbat at nakurakot ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez. According dito sa mga pahayag ng 18 former soldiers na ito with additional 4 na mga testigo, so 22 na po sila ngayon, at sila po ay tinutulungan nitong attorney Levi Baligo. Pero puntahan po natin itong kapuna-puna at dapat batikusin na pahayag nito ni Erwin Tulfo. No, talagang pag naglagay ka kasi ng kengkoy sa isang posisyon, ang posisyon hindi ginagawa ang kengkoy na matino. Nagiging kengkoy ang gamit sa posisyon o kapangyarihan. Yan pong nangyayari ngayon sa magkapatid na Tulfo brothers na ito. Parang mga kengkoy sa Senado. Akala nila ay style pang radyo at media pa ang pwedeng gamitin nila sa loob ng Senado. Kita mo naman, imbis na itulak at panindigan niya ni Tulfo, nitong magkapatid na Tulfo, ang tamang paninindigan na dapat mapapanagot, maibulalas at mailahad ang totoong mga pasimuno, nagkumpas at nagbigay ng otoridad kung bakit nangyari ang sistematiko, malawakan at malubha na pandarambong at pangungurakot sa kasaysayan ng modernong politika ng Pilipinas. Ang almost 1.9 trillion pesos na ginamit po itong palusot na mga flood control pero wala palang totoong proyekto, at kung mayroon mang naipatupad na proyekto, hawsyaw at chapsoy
no? Ibig sabihin po, peke at walang pakinabang, no? Wash out, wala pa isang taon, kagaya ng mga flood control projects na pinunduhan ng anak ni Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos sa Ilocos Norte na ini-expose ni Governor Chavit Singson, no? At marami pang ganito ang nangyari na pagka-wash out ng mga tulay sa Iloilo, no? Mga pagbaha sa Negros at maraming bahagi pa ng Luzon and even in Mindanao, all over the country. At ito ay dahil wala naman talagang flood control projects. Yung 1.9 trillion pesos ay halos nawala po ito sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at ni Romualdez. Kaya ayaw nila na magkaroon ng totoo at objective and talaga namang nagbubukas ng pagkakataon na magsiwalat at maglahad ng mga testimonya at ebidensya doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nila inagaw ni Marcos at nila Romualdez, nagmaniobra sila, ginamit pa ang panglatigo nila na attack bulldog nila na si Ombudsman Rimulya para kuhanin, kontrolin at diktahan ang mayoriya ng mga senador, at kaya nga nabuo ang tinatawag na kulto na Tres Judas ng mga senador ni Marcos Jr. Mula doon sa original na nabuo na sana ang independent majority block na hindi nakatali sa lieg at hindi nakahila sa ilong ng mga senador, no, na pinamumunuan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. But nonetheless, puntuhan natin itong baluktot at balikoko na uri ng pananaw ni Tulfo. We cannot move on sa flood control scam na ito sapagkat ito ang pinakamalaki na iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat, pandarambong na naganap sa modernong kasaysayan ng ating politika at pamahalaan. At ito, ang itinuturo ay ang magpinsan na si Marcos at si Romualdez as per revelations made by several witnesses, lalong-lalo na ang inner circle nila na si Saldico, at dinitalyengan niya between 56 billion pesos to 80 billion pesos ang mga na-deliver niyang kinulimbat at partida sa sindikatong pagnanakaw ng kabanang bayan, mostly coming from ghost flood control projects na ito. Ang napunta kay Marcos between 56 to 80 billion pesos. Ganon din po kay Martin Romualdez according to the video revelations na inilabas po ni Ginoong Saldico. O bakit hindi mag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee? Pwede naman pong gagawin yon kung talagang pakay nila na mailahad ang katotohanan at maibigay ang katarungan para sa taong bayan at mapapanagot, mapaparusahan at babawian ng mga ninakaw at dinambong na kayamanan itong mga kawatan na mga magnanakaw sa loob ng sindikato na binuo nila Marcos at nila Romualdez. O bakit hindi iyon ang ipinapanawagan ni Bendalo Erwin Tulfo kung totoo na siya ay para sa kapakanan at kabutihan ng mamamayang Pilipino? Pero hindi. Gusto niyang mag-move on na tayo. Kalimutan na natin ang libo-libong mga namatay, ang libo-libo o milyon na mga Pilipino na taon-taon halos 5 beses, 6 na beses tinatamaan ng matitinding pagbabaha, napiperwisyo ang kabuhayan, namamatay ang mga alagang hayop sa mga bukid at nawawasak po ang kabuhayan nila at mga tirahan. So gusto ni Bendalo Tulfo, wag nang pag-usapan ito. Di obvious kung kaninong interes ang pinapanindigan at isinusulong nito ng kolokoy na si Bendalo Tulfo. Sabi na nga dapat wag po tayong bumuboto sa mga mamamayan na mga kengkoy at walang kwenta na akala natin ay matino dahil sikat sa media, sikat sa radio program, marunong dumiskarte sa media operations. Kagaya ng magkakapatid na Erwin and Rafi Tulfo na ito. Pare-pareho po sila. No? At talaga namang kung matapang ka at huwag kang magtapang-tapangan, Rafi and Erwin Tulfo, itulak nyo ang 2 araw na investigasyon out of the 5 days of the working sessions or working hours of the or working days of the Senate. Pwedeng Monday, Tuesday, and Wednesday ay Senate Impeachment Court Trial.
Pwede yon. And then ang Thursday and Friday, dedicated sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. At nang sa ganun po, makikita talaga ng taong bayan na ang Senado na lamang ang panghuling natitirang haligi kasama sana ng Korte Suprema upang manatili ang demokrasya sa ating lipunan at ang katotohanan ng paghahayag laban sa mga nangungurakot, laban sa nang-aabuso sa poder at talaga namang nagwawasak ng ating gobyerno at ng ating lipunan ay maipagtatanggol on the Senate floor, on the Senate halls, mga kababayan. Yun sana po ang dapat pinapanindigan ni Ginoong Bendalo Erwin Tulfo. Kaya mali at dapat nating siyang punain sa kanyang sinasabi na mag-move on na tayo sa flood control investigation. Dahil hindi lang daw ito ang problema. Tama, dapat nga ma-include din na maimbestigahan ang Maharlika Diskarte Fund. 250 billion pesos po ito na walang update, walang report at walang malinaw na kalagayan kung ito ba ay saan napunta, intact pa ba ito at maibabalik pa ba ng maayos at buo ang 50 billion pesos out of the 250 billion pesos na Maharlika Diskarte Fund nila Marcos at Romualdez. Maibabalik pa ba ang 50 billion na kinuha nila sa Land Bank of the Philippines? Para sana yan sa mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid at mga mangingisda na nangangailangan po ng capital input and support para umangat din ang kanilang pang-ekonomiya na kalagayan. Maibabalik pa ba ng buo at maayos pa ang pundo ng 75 billion pesos po ng Development Bank of the Philippines at ang 125 billion pesos ng Bangko Sentral? Lahat ng ito, pundo ito ng mamamayang Pilipino at dapat maimbestigahan din yan. Bendalo Tulfo, habang tayo ay patuloy sa paghahanap ng katotohanan at paglalantad ng buong kwento ng sindikato sa flood control at mga pangungurakot na naganap at pandarambong, huwag nating kaligtaan na may marami pang issue talaga. Pero ikaw ba ay may bayag at may tapang na pangunahan mo ang panawagan on the floor to pass and sponsor a resolution on the Senate requesting the Senate na ikalendaryo ng 3-2 ang araw ng bawat linggo ng Senado. Monday, Tuesday, and Wednesday hanggang Miyerkules yan, 3 araw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yung 2 araw ng linggo ng Senado, Tuesday or Thursday and Friday, ay para sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. I-include na natin, pati po ang pag-imbestiga sa napunta ang 170 billion pesos na ito ng Philippine Deposit Insurance Corporation na kaparehong-kapareho po technical malversation o mga pondo na inilipat, iniligaw upang ito ay mawala, kagaya ng 60 billion pesos na ginawa nila Marcos at Ralph Recto. Sige nga, imbestigahan nyo ito sa PhilHealth at sa PDIC at kung kailangang magsampa ng kasong kriminal laban kung hindi kaagad kay Marcos Jr. due to political tradition na hindi sinasampahan direkta na mga kasong kriminal ang nakaupo na Presidente at Vice President unless ito ay impeachment complaint, edi kay Ralph Recto, kay Pangandaman at iba pang sangkot sa PhilHealth kina Ted Herbosa. Bakit walang ganun? Mga kababayan, we cannot move on mula doon sa issue ng malawakan at sistematikong korupsyon at pandarambong sapagkat ito talaga ang pinaka-definition kung bakit nararapat lamang na ipanawagan ng sambayan ng Pilipino ang pagbibitiw na sa kapangyarihan ni Marcos Jr. Because these are very scandalous and obviously na mga kontrobersya ng pangungurakot at pandarambong na ang criminal trails kapag babaybayin mo, hindi lamang ito hihinto sa pintuan ni Martin Romualdez. Ito ay dudulog papunta kay Marcos Jr. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ni Bendalo Erwin Tulfo na pag-usapan pa ang mga naganap na sistematikong korupsyon sa flood control scam sapagkat pinagtatakpan niya
ang kriminal na pananagutan ng tinukoy na mga mastermind at mga kasabwat sa sindikato na pinamumunuan pala ni Marcos Jr. and ni Martin Romualdez. At ito ay ibinunyag ni Ginoong Saldico at pinatotohanan ng mga mali-maleta, tuni-tunilada na pag-deliver ng mga pera ng mga dating security personnel mismo ni Ginoong Saldico. Yan ang mga bagay na dapat panindigan ni Erwin Tulfo kung siya'y totoong matapang at hindi nagtapang-tapangan lang at hindi umuurong ang bayag niya sa mga nangungurakot, including ang pagpapaimbestiga sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Pero hindi, kasi nakinabang sila. Si Erwin Tulfo, ang kapatid niya, ang kanilang party list na ACT-CIS, pati po si Ping Lacson at itong sila Tito Soto. Nakinabang po sila. Pati po itong si Joel Villanueva, kaya nga tumawid ito eh. And pati din po si Chis Escudero, itinuro din po yan, mga kababayan. At ang mahalaga pa dito na punto, yung mga nagsiwalat laban sa sa katotohanan ng umiiral talaga ang sindikato sa DPWH na ginamit nila Marcos at nila Romualdez ay mga testigo na ngayon at walang malinaw kung sino ang ituturo nilang mastermind. Mukhang ang niluluto daw ng ombudsman di umano nila Boying Rimulya ay gagamitin nila si Bunuan, dating DPWH Secretary ni Marcos ito, at isa sa mga major players at executors ng mga pandarambong gamit ang ahensya ng DPWH. Pero ang Kulokoy, dineklara na ni Boying Rimulya na state witness, wala na siyang kaso. At hindi man lang nakulong ni isang segundo ang Kulokoy na ito, na si Manuel Bunuan ng DPWH secretary dati ni Marcos. At ang mga tauhan niya, like si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, itong sila Yusek Bernardo, at yung nawala na lang bigla na si Catalina Cabral, mga kababayan. Yung Cabral Files. Obviously, Erwin Tulfo is not only barking at the wrong tree, he is barking like a wrong dog. Mali po talaga ang kanyang pagiging aso na ito, sapagkat magpapasipsip na lang siya kay Marcos doon pa sa pinakabulok na issue ang gusto niyang itago at ibaon sa alaala at pananaw ng mga mamamayang Pilipino. Kaya markadong-markado na ito, no? Kotang-kota na sa mamamayang Pilipino itong magkapatid na mga Tulfo. Walang kwenta sa Senado, tagapagtabon at tagapagtaguyod sa interes ng mga mandarambong at mga mangangamkam ng kapangyarihan at puder at ng mga pundo sa pandarambong sa Pilipinas. Yun po ang kanilang pinoprotektahan. At nakikita natin yan sa kanilang mga ginagawang mga pagpapahayag at mga gimmick sa loob ng Senado. Pero nakalimutan po ni Erwin Bendalo Tulfo na ang taong bayan ay hindi madaling or panghabang buhay mong naliligaw, nalilito at nalilinlang. Alam na po ng mga mamamayan that it's Marcos and Romualdez who are the real mastermind, and they should be targeted for real criminal prosecution. Kung hindi man ngayon, ay dapat nakamarka ito kasama po ang mga nakinabang sa mali-maleta na tuni-tuniladang pera na idinideliver po galing kay Saldico at sa iba pang mga bahagi ng malalaking galamay ng sindikato sa pagbubuo ng pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan, na pinamunuan all indicators, testimony, witnesses, and mga pangyayari point directly to Marcos and Romualdez bilang pasimuno nito. Walang hindi naniniwala, Bendalo Tulfo, sa sinasabi mo na gusto na ng taong bayan mag-move on sa 1.9 trillion pesos na iskandalo ng pandarambong sa kaban ng bayan na ginamit pa na diskarte ang kunwari flood control projects. You are always underestimating yung kakayanan ng mamamayang Pilipino na makaunawa at makita ang katotohanan kahit
pilit ninyong pinagtatakpan dyan sa Senado. Bendalo Tulfo. Kasama ka sa sisingilin ng mamamayang Pilipino pagdating po ng paghuhukom dito sa mga sangkot, pasimuno ng malawakang korupsyon at pandarambong, lalong-lalo na sa 1.9 trillion pesos na flood control scam na ito. Maraming salamat at mabuhay po kayo mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!